pag-uusap ni Atty. Vera at David ay ipinaliwanag nga ni Atty. Vera ang mga posibilidad na hindi makukuha ni David ang mga ari-arian ng mga kabalyero. Pero ayon kay David ay sa tagal ng abogado ni Atty. Vera ay siguradong marami na itong napatunayan at naipanalong kaso. Kaya kampante si David na makukuha niya ang kayamanan ng mga kabalyero. Sumagot naman si Atty. Vera na may napatunayan na daw umano siya, katulad na lang ng kaso niya dati na ang pamilya ng lalaki ang pumatay sa pamilya ng babae para makuha ang kayamanan. Bakas ang takot sa mukha ni David na pagtanto niyang hindi niya kaya si Atty. Vera. Alam niyang siya ang pinaparinggan nito. Kaya susubukan ni David na ipahawak sa ibang abogado ang kasong ito, pero hindi na pwede. Sa kabilang banda naman ay kaaway na ang turing ni Olga kay David. Sa ngayon ay aminado si Olga na wala siyang laban kay David, kaya susundin niya lang ang lahat ng ipinag-uutos nito. Pero may plano si Olga na ikakabagsak ni David. Makikipagsabuatan siya kay Atty. Vera. Gagawin ni Olga ang lahat para hindi makuha ni David ang kayamanan ng mga kabalyero. Dahil kapag magkataod ay lalong aapak-apakan na lang siya ni David. Si Olga ang magbibigay ng impormasyon kay Atty. Vera na ang mga Montenegro ang umubos sa mga kabalyero at nang sa ganon ay imbestigahan ng kapulisan ng mga Montenegro. Kapag mangyari ito ay ikakagalit ito ni Ramon at si David ang kanyang pag-iinitan dahil hindi nito nagawang pagtakpan ng kanyang pamilya. Sa pagkakataong ito ay maiisahan ni Olga si David. Magtatagumpay ang kanyang plano. Si Divina nga ang nagpapatakbo ng laboratorio ng droga na dating kay Senyor Facundo. Para masigurado ang kanilang seguridad ay minabuti ni Divina na paimbestigahan ng mga kabalyero at ang mga ari-arian nito. Dito ay matutuklasan ni Divina na hanggang ngayon ay nakalutang pa rin ang ibang mga ari-arian ng mga kabalyero dahil walang kamag-anak na nagkiklaim. Kaya naman, pagkakainteresan ito ni Divina, may naisip na siyang magandang plano. Mahilig itong si Divina na gumawa ng peke, kaya gagawa niya ng peking pagkatao si Tanggol. Ipapalabas niya na isang kabalyero si Tanggol at anak ito sa labas ni Juancho at lolo niya si Facundo. Lalabas na kapatid sa ama ni Tanggol si Catherine at Pablo, kaya magkakaroon ng meeting si Atty. Vera at Tanggol. Magtatagumpay si Tanggol sa pagpapanggap bilang kabalyero dahil sa imbestigasyon ni Atty. Vera ay makikita sa na-recover na CCTV si Tanggol na nasa mansyon ng kabalyero noong lamay ni Pablo. Sasabihin ni Tanggol na nakiramay siya sa pagkamatay ng kanyang kapatid, pero kailangan niyang magtago sa ibang tao dahil anak nga siya sa labas. Makikita sa footage na nag-usap si Tanggol at Catherine. Samantala, malalaman naman ni David na kay Tanggol mapupunta ang kayamanan. Alam niyang nagpanggap si Tanggol, pero walang magagawa si David kundi hayaan na lang. Dahil kapag makipag-agawan pa siya kay Tanggol, ay mabibisto na nagpapanggap lang siya bilang Montenegro. Talaga nga namang si David at Tanggol ang nakinabang sa yaman ng mga kabalyero. Pareho silang nagpanggap. Si David bilang Montenegro at si Tanggol naman ay kabalyero. Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode. Paalam!